Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isa ang tala-arawan o diary sa pinakamabisang paraan upang balikan ang mga ala-ala ng nakaraan. Sa tuwing bubuklatin at babasahin natin ito, ay pinapadama nito sa atin ang pakiramdam noong isinusulat natin ang mga karanasang nakalipas na. Isa rin ito sa mga naging instrumento para muling makabalik tanaw at may salaysay ng ating letter sender ang ibabahagi niyang kwento ngayong gabi. Halina't samahan ninyo ako sa pagbabasa nito. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyo at maging sa inyong family. Gayon din sa inyong mga avid listener at isa na po ako roon. Hinihiling ko na sana'y swertehin ako na mapili ang aking liham at maisalaysay sa inyong programang Papa Dudut Stories. Ako nga pala si Vien. Simple at maikli lamang po ang ikikwento ko sa inyo. Ngunit may dulot na kababalaghan. Actually ay hindi ko po ito sariling kwento. Isinulat ko ito dahil sa tingin ko ay worth sharing ang istoryang ito. Ang istoryang inyo pong babasahin ay karanasan ng aking lola na si Lola Narcisa. Huwag po kayong mag-alala dahil humingi po ako ng permiso sa kanya na may bahagi ang kanyang kwento. Si Lola Narcisa po ang ina ng aking papa at 75 taong gulang na po siya o 75 years old. Hindi po ganoong kahaba ang istoryang ito ngunit sana'y magustuhan niyo pa rin. Nagsimula po ang lahat nang minsang magbakasyon kami sa aming probinsya sa lugar nila Papa. Malaki at simple ang disenyo ng bahay nila Papa Dudut sa kanilang probinsya. Masasabi ko na may kayang pamilya nila dahil ang kanyang ama na asawa ni Lola Narcisa ay isa pong sundalo. 3 silang magkakapatid at ang dalawa ay sa ibang bansa naninirahan dahil doon ang mga ito nakahanap ng regular na trabaho. Kaya naman ang bahay nila Lola ay nagsilbi na labang na bahay bakasyunan dahil sa bahay na rin namin sa Metro Manila siya nakatira ng permanente. Kita ko pa nga ang mga ngiti sa kanyang labi na dahilan ng kanyang pananabik nang sa wakas ay muli kaming nakapagbakasyon sa bahay na yon. Nung mga nagdaang taong kasi ay sa side kami ni Mama nagbakasyon. Nang makarating doon ay agad kaming sinalubong ni Tita Nori na pinsan ni Papa kasama ang anak nitong si Niana sa mga tarangkahan ng bahay. Sila ang madalas na nag-aalaga at tumataw sa bahay na yon. Kaya nanatiling malinis at maayos po ito. Agad nila kaming tinulungan na ipasok ang mga dala naming gamit at pinadiretso kami ni Tita Nori sa kusina kung saan ay may nakahandang mga pagkain na aming pinagsaluhan ng tanghaling yon. Matapos ng tanghalian ay tinungo ko na ang magsisilbing kwarto ko sa 2 linggong panunuluyan namin doon. Maganda ang kwartong yon Papa Dudut at tamang-tama lang para sa akin. Madalas ko na ring piliin yon tuwing pupunta kami roon sa bahay nila Lola at napansin ko na para bang may nabago roon. Nagkaroon kasi doon ng isang maliit at may kalumaang cabinet na nakalagay sa kaliwang bahagi ng kama sa bandang ulunan. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon noon doon
at hindi rin ako nag-usisa pa. Naisip kong magandang gamitin yon na lagayan ng mga gamit kaya naman agad ko itong nilinis. Abala ako sa aking ginagawang paglilinis sa bawat lagayan ng cabinet nang sa wakas ay makadako na ako sa huling lagayan sa pinakaibabang bahagi. Akala ko ay katulad ng mga una ay wala itong laman ngunit may nakita akong isang makapal na notebook. Kulay brown ang cover noon at malikabok at kinakapitan ng medyo makakapal na agiw. Kaya ko ito pinagpag. Sa labis na kuryosidad ay binuklat ko yon. Sa unang pahina ay wala naman ako nakitang nakasulat kaya agad kong inilipat sa sumunod na pahina. At sa bahaging yun ay nakasulat ang mga salitang personal na pag-aari ni Narcisa. Doon ko napagtanto na kay Lola ito. Sa kagustuhang malaman kung ano nga ba ang maaari kong makita roon ay binuklat ko pa ito sa iba't ibang pahina. Dahil sa ginawa kong yun ay nalaglagang isang larawan na sa tingin ko ay kinuhanan. Matagal ng panahon ang nakalipas. Black and white pa kasi yun at masasabi kong lumang-luma na. Sa picture ay may isang babae na sa tansya ko ay nasa edad 18 o 20 habang nakatayo sa tabi ng isang malaking puno. Wala namang kakaiba doon ngunit hindi ko alam kung bakit bigla na lang tila may gumapang nakilabot sa akin na agad ko namang ipinagkibit balikat. Tinignan ko ang likurang bahagi ng larawan at nakita ko ang pangalang Narcisa. Kaya naman inassume ko na baka si Lola ang nasa larawan na yon dahil bukod sa pangalan na nakasulat sa likod nito ay kamukha niya ang babaeng yon. Pagkatapos kong tingnan ang litrato ay ibinaling kong muli ang aking paningin sa hawak kong notebook. Sa pahinang nakabuklat ay nabasa ko ang pangalang Juanito sa itaas na bahagi. Pinhapyawan ko na lamang din ng basa ang mga nakasulat roon. Kaya naman naisip ko na baka ex-boyfriend ni Lola ang binatang nagangalang Juanito na nakasulat sa diary niya na yon. Natuwa pa nga ako nang isiping ang taray ni Lola kasi love life siya noong kadalagahan niya. Nang bigla kong napagtanto na hindi pa nga pala ako tapos maglinis ay tinabi ko muna ang diary na yon ni Lola at saka tinapos ang aking ginagawa. Kinabukasan ay nakita ko nakaupo si Lola sa rocking chair na sinasabi niyang paboritong upuan ni Lolo habang nakatanaw sa labas sa may bintana. Naalala ko namang bigla ang diary na nakita ko kahapon sa cabinet kaya naman dali-dali kong kinuha yon sa kwarto at saka ibinigay sa kanya. Nakita ko pa ngang tuwang-tuwa siya nang iabot ko yon sabay sabing, "Matagal ko na itong hinahanap, apo. Saan mo ito nakita?" Tanong ni Lola sa akin sabay ngiti. "Sa cabinet po, Lola. Nakalagay sa kwarto ko," sagot ko. "Maraming salamat, apo, at napakahalaga sa akin ng arawan ko na ito," wika pa niya. Napangiti pa ako dahil napakalalim ng tawag ni Lola sa diary. Sa kabilang banda ay napangiti rin ako dahil nakita ko ang kasiyahan ni Lola na makita niya ulit ang diary na yon. Kaya kasing mapapa-throwback siya sa mga nangyari sa kanya noong kabataan niya. "Siguro, Lola, ang dami ninyong memories na nakasulat sa diary na yan, ano?" Tanong ko pa. Kahit na alam ko naman na ang sagot dahil binuklat at binasa ko na ng pahapyaw ang ibang mga nilalaman noon. "Oo, apo," maikling sagot pa ni Lola. "Ano po sa tingin ninyo ang paborito ninyong binabalik-balikang alaala ang nakasulat dyan, Lola?" Muli ko pang tanong. Hindi agad sumagot si Lola sa tanong kong yon, saglit siyang napatahimik at nakita ko sa reaksyon ng kanyang mukha ang tila masaya at mapait na alaala ng kanyang binabalikan. "Maupo ka, apo," sabi niya sa akin na aking pinagtaka. Agad naman akong tumalima papadudod sa kanyang iniutos at saka naghintay sa sunod niyang sasabihin. "May ikikwento ako sa iyo tungkol sa aking kabataan," dagdag pa niya. At dito na nga nagsimula ang kanyang pagkikwento, papadudot. Sa pagkakataong ito ay isasalaysay ko na lamang ang ikinuwento niya sa akin ng mga sandaling yon. Nung unay wala pa nga akong balak sana na makinig dahil sa palagay ko ay baka maborn lamang ako. Ngunit nagkamali ako, papadudot. Sinimulan niya ang pagkukwento tungkol sa pamilyang pinanggalingan niya. Pangalawa sa 3 magkakapatid si Lola. Ayon sa kanya ay nanggaling siya sa may kayang pamilya
dahil may sariling lupa at sakahan ang kanyang ama na pangunahing pinagkukunan nila ng kanilang ikinabubuhay sa araw-araw. Bukod doon ay may taniman pa ito na matatagpuan daw hindi kalayuan sa kanilang bahay. Hilig ni Lola ang pag-harvest ng mga bunga ng kanilang mga pananim at pati na rin ang pagtatanim. Masasabi ko na mayroon siyang green thumb o yung mga taong magaling pagdating sa pagpapatubo o pagpapalaki ng halaman. Madalas daw siya noong sumasama sa kanyang ina na magtanim at pati na rin sa pangunguha ng mga bunga ng gulay ng kanilang pananim at sobrang niyang kinakagiliwan ang gawaing ito. Matapos isalaysay ni Lola ang bahaging iyon ay nakita niya ang larawang nakaipit sa kanyang diary kung saan ay may babaeng nakatayo sa tabi ng isang malaking puno. "Lola, kayo po ba yan?" tanong ko rito. "Ako nga apo, sa pagkakatanda ko ay 19 ako ng panahon na ito." "Sabi ko na nga ba kamukhang kamukha niyo po kasi ang nasa picture ang sabi ko pa. "Naalala ko pa ang panahong ito apo," masayang sabi pa ni Lola. "Bakit Lola, yan po ba ang panahong nakilala ninyo ang ex ninyong si Juanito?" Biro ko sabay ngiti. Nakita ko ang gulat ng reaksyon ni Lola sa mga sinabi kong yon na aking ipinagtaka. "Paano mo nalaman ang tungkol kay Juanito apo?" Nagtatakang tanong pa nito. "Sorry po la ha, binuksan ko kasi ang diary at nabasa ko ang ilan sa mga nakasulat. Pinhapyawan ko rin po ng basa yung tungkol kay Juanito dahil sa pahina pong yon nakaipit ang picture na yan." Pagtatapat ko. "Sorry po Lola," ulit ko pa. Matapos kong sabihin yon ay hinaplos niya ang buhok ko at tinignan ako ng mata sa mata. "Ayos lang apo," wika nito. Muli siyang tumingin sa labas ng bintana at saka muling nagsalita. "Hindi ko naging nobyo si Juanito dahil hindi pwedeng maging kami." "Bakit po Lola? Tutol po ba ang mga magulang ninyo sa kanya? Hindi po ba sila boto?" Sunod-sunod kong tanong. Muli akong binalingan ng tingin ni Lola at saka ibinaba ng bahagya ang kanyang salamin bago nagsalita. "Ikikwento ko sa iyo apo," sabi nito at sa kanya muling ipinagpatuloy ang kwento, Papa Dudut. Minsang pumunta daw si Lola sa kanilang taniman isang tanghali dahil gusto niyang mapag-isa at makalanghap ng sariwang hangin. Nang araw daw na yon ay maingay sa kanilang bahay at maraming tao dahil ipinagdiriwang daw ng kanyang ama ang kaarawan nito at naroon ng mga kumpare at ilan sa mga malalapit nilang kamag-anak na naimbitahan upang makisali sa selebrasyon. Noon din ay napagpasyahan ni Lola na pumunta sa kanilang maliit na kubo na nagsisilbing pahingahan ang kanyang mga magulang sa tuwing aabutan nito ng tanghali sa kanilang taniman. Malawak daw ang lugar na yon ayon kay Lola at napapaligiran ng mga puno at nagtataas ang damo. Kaya presko ang lugar at sariwa ang hangin. Masayang pinagmasdan ni Lola ang mga dahon at punong parabang nagsasayaw sa ihip ng hangin kasabay ng mga huni ng mga ibon. Nang biglang isang tinig ang sumitsit sa kanya. Ng mga oras daw na yon ay kinilabutan siya. Wala naman siyang kasama ngunit may isang misteryosong boses siyang narinig na nagmumula sa kung saan. "Sino yan?" tanong ni Lola na wala siyang kasiguraduhan kung may tutugon sa kanya. Tinapangan niya raw ang kanyang loob at naghanda sa nakaambang panganib na maaari niyang harapin. Ngunit gayon na lamang ang gulat niya ng isang gwapo at matangkad na lalaki raw ang bumungad sa kanya. Mistiso raw yon at kulay brown ang mga mata base sa kanyang pagkakalarawan. "Sino ka?" matapang na tanong ni Lola dito. "Huwag ka matakot, hindi ako masamang tao," wika nito sa payak na tono. Malalim daw ang boses ng lalaking yon na kung maririnig ay posibleng makadarama ka ng pangingilabot. "Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito sa taniman namin? Siguro magnanakaw ka ng mga bunga ng pananim namin Sunod-sunod na akawsan nito sa lalaki. Seryoso lang daw ang mukha ng lalaki at parang hindi kababakasan ng kahit na anumang ekspresyon o emosyon, sabi ni Lola. Kaya't hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman niya rito. "Hindi yun ang pakay ko.
Ang tanging gusto ko ay makipagkilala sa iyo. Saad pa ng lalaki. Makipagkilala sa akin? Bakit? Tanong pa ni Lola. Noon din ay sinabi ni Lola na kaya raw nakipagkilala ang lalaking yon sa kanya ay nabibighani raw ito sa kanyang ganda. Biniro ko pa nga si Lola nang sabihin niya yon. Haba naman pala ng hair niyo, Lola. Saad ko na naging dahilan ng mahinang pagtawa niya at saka bumalik sa pagkukwento. Ako si Juanito. Ikaw anong pangalan mo? Pagpapakilala ng lalaki. Napataas ang kilay ni Lola nang tanungin daw siya ng lalaking nagpakilala sa pangalang Juanito. Bakit mo tinatanong ang pangalan ko? Depensa ni Lola dahil pakiramdam niya ay baka may masamang itong gawin sa kanya. Huwag kang mag-alala, wala akong masamang gagawin sa iyo. Gusto lang talagang kitang makilala ng lubos at malaman ang pangalan mo. Saad pa nito na para bang nabasa ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ako si Narcisa. Pagpapakilala ni Lola. Sa hindi niya raw malamang dahilan ay biglang tila gumaan ang loob niya sa lalaking kausap. Napakaganda ng iyong pangalan, Narcisa. Wika ni Juanito. Yun ang unang beses na nakilala ni Lola si Juanito. Ang mga tagpo ng kanilang pagkikita ay nasundan pa raw ng nasundan hanggang sa tuluyang mapalagay at gumaan ang loob niya sa lalaki. Napapadalas na rin ang pagpunta ni Lola ng mag-isa sa kanilang taniman tuwing tanghaling tapat. Dahil sa ganong oras din daw napunta si Juanito sa kubo. Bukod doon sa tuwing tatanungin ni Lola kung saan ito nakatira ay lagi nitong sinasabi ang mga katagang dyan lang. Naguguluhan man ay hindi na lang daw masyadong nag-usisa si Lola patungkol kay Juanito kahit nakakaunti lamang ang nalalaman niya sa lalaki. Ayon kay Lola ay magang kasama si Juanito dahil masarap itong kausap. Minsan nga lang daw ay nawiwirduhan siya sa inaasal nito dahil sa tuwing magtatapat ang kanilang mga mata ay agad nitong ipinapaling sa ibang direksyon ang kanyang tingin. Isa pa nga sa mahiwagang taglay ni Juanito ay palagi raw itong nakasuot ng puti, mapa ibabaman o pangitaas. Sa mga nagdaang linggo at araw ay nagkaroon daw ng kakaibang pakiramdam si Lola Narcisa kay Juanito Papadudot. Paano daw kasi napakabait nito at talagang masarap na kasama pati nakausap. Napaglalabasan daw ito ni Lola ng sama ng loob kapag may mga hinanakit siya sa iba't ibang bagay gaya ng sa pamilya at pag-aaral. Hanggang sa isang tanghali hindi nagpakita si Juanito kay Lola. Labis daw ang naging lungkot niya ng araw na yon, paano'y meron daw siyang problema at gusto niyang maglabas ng hinanakit kay Juanito. Naghintay si Lola ng ilang oras ngunit walang Juanito na dumating na sobra niyang ikinalungkot ng araw na yon. Hapon na nang umuwi siya ng kanilang bahay at napagalitan pa siya ng kanyang ina dahil kung saan-saan raw siya nagpupunta. Dahil sa inis ay nagmukmuk si Lola sa kwarto. Umiga siya sa kanyang kama at inisip kung bakit hindi nagpakita si Juanito ng araw na yon. Nang bigla ay nakarinig siya ng isang pamilyar na sitsit. Sa pakiwari niya ay narinig niya na yon dati. Sinundan niya ang direksyon ng tinig hanggang sa mapadako ang kanyang tingin sa bintana ng kanyang kwarto kung saan ay malayang nililipad ng malamig na hangin ang kurtina. Juanito? Takang sabi ni Lola Narcisa. Ako nga, Narcisa. Anong ginagawa mo rito? Paanong? Nagulat daw si Lola at hindi natuloy ang kanyang sasabihin nang makitang lumulutang si Juanito. Hanggang sa unti-unti raw mag-iba ang kanyang paligid at napunta siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Ganito inilarawan ni Lola ang lugar na yon, Papadudot. Malawak, matataas at ingrande ang mga bahay na halos lahat ay kulay ginto at puti. Puno ng maliliwanag na ilaw ang bawat daan at ang lahat ng tao sa paligid ay nakasuot ng kulay puti habang ang mga babae ay may balabal pang kulay puti rin sa kanilang ulunan. Lahat daw yon ay nakatingin sa kanilang dalawa ni Juanito ngunit hindi mababanagan ng anumang emosyon. O blanco daw ang ekspresyon ng mga mukha ng mga ito kagaya ni Juanito. Kumbagay kung tawagin natin ay sa mga bagong terminolohiya ngayon ay poker face. Dahil daw sa mga titig na ipinupukol sa kanila ng mga taong yon ay itinungo ni Lola ang kanyang ulo dahil bumabango ng matinding kaba.
sa kanyang dibdib at sa hindi malamang dahilan ay hindi raw komportable ang kanyang pakiramdam ng mga sandaling yon. Sabi pa ni Lola ay kakaiba raw ang lugar na yon at hindi niya maipaliwanag. Pakiwari daw niya anumang oras ay may panganib na maaaring mangyari at isa pa sa nagpapatindi ng kilabot na nararamdaman niya ay ang mga titig ng mga taong nasa paligid nila. Nang madama raw ni Juanito na tila natatakot si Lola ay mariing hinawakan daw nito ang kanyang palad at mabilis silang naglakad palayo sa mga taong mataman pa rin ang pagkakatitig sa kanila. Sa kahabaan ng kanilang paglalakad ay natagpuan na lamang daw ni Lola ang kanyang sarili sa harapan ng isang bahay na malaki at sopestikado ang disenyo. Gaya ng iba pang bahay na naroon ay kulay ginto at puti raw ito. Ngunit ang talagang ikinamangha niya ay mas ingrande raw ito kumpara sa iba. Niyaya raw siya ni Juanito na pumasok sa bahay na yon at sinabing doon daw ito nakatira. Ang gara naman pala ng bahay ninyo. Bakit ngayon mo lang ako pinapunta rito? Tanong ni Lola kay Juanito. Ngayon ko sana balak na ipakilala ka sa mga magulang ko, Narcisa. Sagot pa nito. Ikinagulat daw ni Lola nang sabihin ni Juanito ang bagay na yon. Naisipan niya na oo nga't matagal na silang nagkakakilala at kahit papaano ipalagay na ang loob niya rito, ngunit wala naman silang formal na pag-uusap hinggil sa kung ano nga ba ang tunay na namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi pa ako handa, Juanito, sagot pa ni Lola. Pagkatapos daw noon ay isang boses ang kanilang narinig. Hindi siya bagay dito. Isang babaeng maganda ang itsura at mestisahin daw yon. Napansin ni Lola ang galit nito sa mga mata at pagkatapos noon ay sumigaw raw ang babae na yon nang ubod ng lakas na parang ikinabingin ni Lola. Napapikit daw siya sa lakas ng sigaw noon na umalingaw-ngaw sa kanyang tenga at nang imulat niya ang kanyang mga mata ay natagpuan na lamang muli ang sarili na nakahiga sa kanyang kama. Doon na pagtanto ni Lola na panaginip lang ang lahat. Hindi niya namalaya na nakatulog siya sa kanyang kwarto sa kabila ng pagmumukmok at pag-iisip kung bakit hindi nagpakita sa kanya si Juanito ng araw na yon. Naisip niya rin na baka kaya niya napanaginipan ng lalaki ay dahil na rin sa ito ang nasa isipan niya bago siya tuluyang dalawin ng antok. Lumipas pa nga papadudot ang mga araw. Ay hindi na raw tuluyang nagpakita si Juanito sa kanya. Ilang tanghali din siyang pumunta sa kubo ng kanilang taniman at nagbabaka sakaling makikita at makakausap niya ulit ang lalaki, ngunit bigo siya papadudot. Kaya naman naisip niya na dapat niya na lamang kalimutan at ibaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon imbes na paulit-ulit pang umasa na makikitang muli si Juanito. Hanggang sa isang gabing dumalaw daw itong muli sa kanyang panaginip. Sa kaparehas na lugar kung nasaan sila nang una niya itong mapanaginipan. Ngunit ang kaibahan lang ay nasa loob na raw siya ng bahay nito nang hindi niya namalayan kung paano siya nakapasok doon. Ang kwento ni Lola ay nakaupo daw siya sa isang mahabang lamesa katabi ni Juanito at ang mga magulang nito ay nakaupo naman sa magkabilang dulo ng nasabing lamesa. Kagaya ni Juanito ay mistiso at mistisa rin daw ang mga magulang nito. Kapantay raw ng kagandahan ng ina ni Juanito ang ganda ng kanilang pamamahay. Maliwanag daw ang loob noon, papadudot, at napakalinis. Ang gamit daw na kutsara at tinidor ng mga ito ay kulay ginto, ngunit ang labis na ipinagtataka ni Lola ay ang itim na kanin na nakahain sa hapagkainan. Kwento pa ni Lola, sa pananatili niya sa bahay nila Juanito ng mga sandaling yon ay hindi niya narinig na nagsalita ang mga magulang nito at kagaya ng mga taong minsan niyang nakita sa kanyang panaginip ay walang nakarehistrong emosyon sa mukha ng mga yon. Sinabi ni Lola na ayon kay Juanito ay para daw hindi na sila magkahiwalay at magsama sila ng matagal ay kailangan niyang kainin ng itim na kanin na nakahain. Nagdalawang isip daw si Lola Narcisa na gawin yon dahil na rin sa iniisip niyang baka may laso ng itim na kanin. Mabuti na lang din daw at sumagi sa isipan niya ang paalala ng kanyang ina na huwag basta-bastang susunggab ng alok ng isang tao kahit na lubos niya itong kilala.
Nang tumanggi si Lola na kainin ang itim na kaning yon ay napansin niya raw ang galit sa mukha ni Juanito. Yun daw ang unang pagkakataon na makitaan niya ito ng emosyon. Matapos ng pangyayaring yon ay hindi na raw niya maalala ang mga sumunod pang mga nangyari. Basta ang alam niya, nang magmulat siya ng mata ay bumungad sa kanya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga magulang at isang matandang lalaki na hindi niya kilala. Nang bumangon daw siya ay agad siyang niyakap ng kanyang nanay at tatay at pagkatapos ay humagulhol pa raw ito ng iyak na lalong nagpagulo sa isipan niya. Noon niya nalaman na 3 araw na pala siyang hindi nagigising na sobra niya ring ikinagulat. Pakiramdam niya raw kasi ay natutulog lamang siya ng mahimbing. Nagustuhan ka kaya munti ka nang hindi makabalik, sabi ng matandang hindi niya kilala. Noon din ay napag-alaman niya na albularyo pala yon at eto ang nilapitan ng kanyang mga magulang upang hingaan ng tulong. Bigla ay napagtanto ni Lola na kaya pala hindi sinasabi ni Juanito kung saan siya nakatira sa tuwing tinatanong niya ito ay dahil hindi naman pala ito kauri. Ngayon man ay sumagi sa isipan ni Lola na hindi ito naging masama sa kanya. Bagkos ay naglalaan pa nga ito ng oras para pakinggan ang mga kwento at hinaing niya sa buhay. Nang ituro ng albularyo kung saan matatagpuan ang tirahan ng di umano'y nagkakagustong nilalang kay Lola, ay ginawa daw nila ang pag-aalin ng dugo ng hayop sa mga ito at pagkatapos ay nagtirik pa sila ng kandila at bago umalis ay umusal sila ng maikling panalangin. Kinagabihan matapos ang pag-aalay at pagdarasal na ginawa nila sa puno ay napanaginipan daw ni Lola si Juanito. Ngunit may kakaiba raw dito. Dati madalas na walang emosyon ang mukha nito sa panaginip daw niya ay nakangiti na ito at gwapong-gwapo pa rin sa suot nitong puting damit at pantalon. Nung una ay natakot si Lola dahil iniisip niya na baka mamaya ay sapilitan siyang dalhin nito sa kanilang tirahan, ngunit nang makita niya na maliwalas ang aura nito ay napangiti na siya. At sa hindi malamang dahilan ay niyakap nila ng mahigpit ang isa't isa. Sa huling pagkakataon na Rosisa ay nais kong magkaroon ng alaala sa iyo. Dahil daw sa sinabi niyo ni Juanito. Kinabukasan ay bumalik si Lola sa isang malaking punong matatagpuan lang din sa kanilang taniman para magpakuha ng litrato kung saan ay sinabi ng albularyo na nakatira ang nilalang na kagaya ni Juanito. Tanda raw yon na minsan siyang nagkaroon ng pagkakataon na makadaupang palad ang isang nilalang na hindi kagaya nating mga tao. At tanda rin yon ng alaalang hinihiling ni Juanito sa huling pagkakataon. Makalipas ang 2 taon matapos ang pangyayaring yon ay nakilala ni Lolo si Lola at kalaunan ay kanya ring napangasawa. Habang nagkukwento si Lola Papa Dudut ay napansin kong may kaunting patak ng luha sa kanyang mga mata, ngunit sa kabila noon ay nakangiti siya. Iniisip kong marahil ay may kalungkutan siyang nararamdaman habang binabalikan at isinasalaysay niya sa akin ang alaala nila ni Juanito. Papa Dudut, sa ngayon ay malusog at malakas pa rin si Lola sa kabila ng kanyang katandaan. Gayunman ay dumadanas siya ng matinding kalungkutan kamakailan lang dahil sumakabilang buhay na po si Lolo na kanyang asawa. But we always make sure na laging okay si Lola and somehow ay nakakabawi-bawi na po siya. Marahil ay marami sa mga tagapakinig ang hindi naniniwala sa karanasang ito ng aking Lola, ngunit hindi ko naman po kayo pinipilit na maniwala. At kagaya nga po ng sinasabi ko kanina, kaya ko lang po ito napiling ibahagi ang kwentong ito dahil sa tingin ko ito ay worth sharing. And next time po kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na malaman ang love story ni Lolo at Lola, yun naman po ang isusulat ko at ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga listeners, Papa Dudut, and more power sa inyong programa. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Yours truly, Vien. Maraming salamat sa kwentong nakakakilabot at nakakalungkot na ibinahagi mo, Vien. Patunay lamang ang kwento ng iyong lola na sa mundong ito ay hindi lamang tayo ang naninirahan, kundi may mga nilalang pang hindi nakikita ng ating pangkaraniwang mga mata. Magandang gabi at palagi kayong mag-ingat, mga Kapapa Dudut Stories. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel para mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.